Hello mga ka-tutor! Welcome back to my YouTube channel, Test Tutorials. Converting fractions into percentage and decimals ang ituturo ko sa araw na ito, na isa sa mga mahihirap na topic na iniiwasan at kinatatakutan ng mga estudyante dahil nahihirapan sila sa pag-convert ng fractions. Kaya naman sa video na ito, mas pinasimple at pinadali ang mga paraan na ituturo ko upang mas maintindihan at maunawaan ang pag-convert ng fractions sa percentage at decimals. Ang gawin mo lamang ay tapusin ang video na ito at kung sakaling magustuhan mo ay paki-like and subscribe at pindutin na rin ang notification bell para ma-access mo ang lahat ng videos ko. So, without further ado, let's start after this intro. So, umpisahan na po natin mga ka-shooter. Unahin na po muna natin ang pagkuha ng percentage. Halimbawa, meron ako ditong 1/2 or 1/2. Ito po yung given natin na fraction. So, ang technique na gagawin natin, maglalagay muna ako dito ng 100. At itong 100 ay i-divide ko sa denominator na 2. So, 100 divided by 2 is equal to 50. Then, ito namang sagot na 50 ay i-multiply dito sa numerator na 1. So, 1 times 50 or 50 times 1 is equal to 50. So, para maging percentage yan, lalagyan lamang natin ng simbolo ng percentage. So, ang sagot natin ay 50%. So, dito naman tayo sa decimal. Yung sagot natin na 50, ayan, isusulat lang muna natin dito sa ibaba. And then, kokopyahin ko ulit dito sa kabilang side. Ayan. Lalagyan ko lamang po ng konting space para mas maipakita ko sa inyo ng malinaw. So, dito sa kanan, magmumove lamang tayo ng dalawang space papunta sa kaliwa. So, 1, 2, then lalagyan natin ng tuldok or period or decimal point. So, ang sagot dyan sa decimal ay 0.50. Sa percentage ay 50% at sa decimal naman ay 0.50. So, let's try another one. So, ang given natin ay 3/4 or 3/4. So, yung technique natin, ilagay ang 100. Then, yung 100, i-divide natin sa denominator na 4. 100 divided by 4 is equal to 25. And then, itong 25, i-multiply natin sa numerator na 3. So, 3 times 25 or 25 times 3 is equal to 75. Para maging percentage, lagyan ng simbolo ng percentage. Kaya ang sagot natin ay 75%. Dito naman tayo sa decimal. Yung sagot natin na 75, susulat lang. And then dito ulit sa kabila para maipakita lang. And then mula sa kanan, magbibilang tayo ng dalawang space pakaliwa. So 1, 2, lagyan ng tuldok, period or decimal point. At ang sagot natin ay 0.75. Yung 3/4 natin sa percentage ay 75% at sa decimal naman ay 0.75. Time to practice naman po mga ka-tutor, sabayan niyo po ako. Ang given natin ay 2/5 or 2/5. So 100 divided by 5 is equal to 20. And 20 multiplied by the numerator 2, 2 times 20 or 20 times 2 is equal to 40. So, our percentage is 40%. And then, yung 40, baba lang natin. Then, from the right side, bilang ulit tayo ng 2 decimal place, 1 and 2, tuldok, period or decimal point. Ang sagot natin ay 0.40. And 2/5 sa percentage ay 40% at sa decimal ay 0.40. Next practice, 1/4 or 1/4. 100 divided by 4 is equal to 25. 25 multiplied by 1 or 1 times 25 is equal to 25. Lagyan ng simbolo ng percentage. And ang answer natin ay 25%.
And then 25, isulat lang ulit. To make it decimal, mag-move ng 2 places to the left, 1 and 2. And then, ang answer natin ay 0.25. Next practice, 3 over 25. So 100 divided by 25 is equal to 4. 4 times 3 or 3 times 4 is equal to 12. So our answer is 12%. Next, sa decimal naman, 12, move 2 places to the left, 1 and 2, then tuldok, period or decimal point. Ang answer natin ay 0.12. Next, we have 6 over 10. So 100 divided by 10 is equal to 10. 10 times 6 or 6 times 10 is equal to 60. So our answer in percentage is 60%. Then sa decimal, 60, move 2 places to the left. Ang answer natin in decimal ay 0.60. Another practice, 8 over 100. 100 divided by 100 is equal to 1. 8 times 1 or 1 times 8 is equal to 8. Lagyan natin ng simbolo ng percentage. Ang sagot ay 8%. And then 8 isulat natin. Lagay natin dito sa kabila. So yung 8 gawin nating 2 digit. So maglagay ng 0 sa unahan ng 8. So mula sa kanan, another 2 places to the left, 1, 2. Ang answer natin in decimal ay 0.08. Let's try more. We have 11 over 20. 100 divided by 20 is equal to 5. And then 5 times 11 or 11 times 5 is equal to 55. So maglagay ng simbolo ng percentage. Our answer is 55%. In decimal, kopyahin ang 55, lagay sa kabila, move 2 places to the left. Ang answer natin sa decimal ay 0.55. Okay, let's have our last practice. We have 4 over 20. 100 divided by 20 is equal to 4. 4 times 4 is equal to 16. So our answer in percentage is 16%. Sa decimal naman, 16, move 2 places to the left. Ang answer natin ay 0.16. At ayan mga ka-tutor, hanggang dito na lang muli ang ating tutorial for today. Pero bago yan, meron ka bang napansing mali sa ating computation? Kung meron, very good! Dahil ibig sabihin, may natutuhan ka sa ating video. At alam ko na kayang-kaya mong itama ang pagkakamaling iyon. Tama ba ako mga ka-tutor? Thanks for watching!